So ayan, share ko lang itong mga kadabs. Bali itong Orico natin, Orico Leading Technology. So meron siya dito target and source, yan. Tapos meron siya dito 1 and 2. Meron din siyang 25, 50, 75 and 100%. So ang ginagawa ko ngayon is cloning. Nagko-clone tayo ng SSD, so solid state drive, papuntang solid state drive din. So from 120 gig to 256 gig na SSD. So kasi ito nagkakaroon na ng error. Medyo matagal na din kasi itong SSD na to, yung 120 gig. May naka-install diyan na operating system and yung mga application and yung mga files. Tapos ito pinormat natin yan as in 0 files yan. So new format yan. So ito mayroong 2.5 HDD and 3.5 HDD. So dito naman sa likod niya is meron siyang power on, tsaka meron ditong switch, parang selector switch siya. Meron ditong nakalagay na clone and PC. So sinilik natin siya sa clone from beginning. Sinilik natin siya sa clone, tapos in-start natin yung power on and in-start natin tong push button start. So ito may start dito. So switch siya ng cloning. So ito naman ay sa power on. So meron din siyang supply na DC, 12 volts and 2 amp. So yan, ngayon siya, ang process niya is nagko-clone na siya ngayon. So ayan, siguro madali lang to kasi parehas silang SSD. So kung HDD yan medyo mabagal. So alam naman natin yung SSD is 10 times faster than HDD. So ito ang inaano natin ngayon, inaabangan natin. So yan, nasa 75% na siya. Kasi ang nagbi-blinking na lang is yung pang 100%. So ito standby blinking siya, hindi siya namamatay, standby lights na siya. And ito 100% blinking pa. And ito nagta-transfer siya ng data. Makikita nyo dito is nagbi-blinking siya ng iba-ibang kulay. So ito yung target niya, ito yung source niya. So from source, ito source niya, to target. So nagta-transfer ng files and cloning files. So ginagawa, nagka-copy lang siya ng files dyan, parang duplicate niya tong SSD source natin to target. So yan, nasa 75% na, mabilis lang siya. And abangan natin siya kung gaano siya kabilis. Yan, medyo pa-stop na yung light dito, nag-standby lights na siya. So hindi ko muna papatayin yung video. Abangan natin kung ilang minutes siya. So may bago kasi ngayong SSD mga kadabs na 15 times faster. Habang nagwi-waiting tayo, i-discuss ko lang sa inyo yung SSD. Ito Kingston KC600, yan, 15 times faster, 256 solid state drive, 256 gigabyte na SSD. So meron kasi dati yung pinaka-sinundan niya na ano is ito, Kingston E400. So 10 times speed, 240 gigabyte, 240 gigabytes, E400. So series siya nito, KZ600 na to. So 15 times faster plus rapid. Sa yan, yan yung pinagkaiba nilang dalawa. And itong storage niya 240 and 256. So pag nag 5 minutes na to, i-cut muna natin yung video, tapos i-video ko na lang ulit. So keep ko muna tong box.
Yan, 5 minutes na. Cut ko muna yung video. So ayan, pagkatapos ng 5 minutes natin na video, nag-waiting lang tayo ng 1 minute. After 1 minute, tumunog na ulit siya. Tapos nag 100% na siya. So it means done na yung kanyang cloning and done na yung pag-transfer ng kanyang files from source to target. So yan, check natin ngayon dito sa PC na to kung nabasa nga siya. So i-off ko muna to and ilipat ko na siya sa PC, yung from USB. Yung switch dito, yung selector switch natin. Yan. Kasi may clone dyan, tsaka isi-select natin sa PC and clone. Tapos ngayon, ipa-power on na lang natin. Pinower off muna natin bago natin i-select sa PC. So, power off on muna natin to. Check natin kung magka-same sila ng files, same sila ng laman, and same sila ng gig ng files. So ayan, check natin si dito, this PC tayo. So isa pa lang yung binasa niya, si number 1 yung binasa niya, si drive D. Si 120 gig yung binasa niya kasi ayan, no, 111 yan. So try nating hugutin yung isa tapos i-on din natin yung isa. Or check natin muna dito sa kung andun siya sa management. This PC manage, tsaka this management. So andito siya. Dapat 256 or 2 somethings, 250 something. So 126 lang to and 111. So yan, tanggalin natin yung isang drive or SSD dyan. I-eject muna natin dito sa safety muna. Wala siyang eject option, so close lang natin dyan. Walang eject option, so dito na lang for off. And hugutin natin tong isa, si 120 gig. Tapos i-on natin. Hugutin din muna natin to isa, tapos i-on natin siya. Ibalik natin, tapos i-on natin to. Yan. Tignan natin kung babasahin. Dapat babasahin siya. So yan, nagre-read na siya. Blinking lights. Yun, binasa na nga siya. So yan, same sila ng halos ng laman. Yun. So ito yung pinaka files. Desktop. Yun, same sila halos ng laman. So ang gagawin ko ngayon ay ilalagay ko na siya sa yan, lalagay ko na siya sa PC. And pag clean mo pala siya is ang result niya is, ang ikakopy niya is yung gig din nito. So ito yung gig nyo, 1111. So bali 111 gig. So 111 gig, 120 gig kasi ito, pero na totally accurate yung or tugma dun sa 120 gig na naka-declare dito. So ito 256 gig to. So ang niyan, yinos niya lang is 111 gig. So sayang yung ibang gig. So kasi hindi sila same ng gig nito is 120 gig, 256 gig to. Ayan, pero at least na-clone siya. Hindi na natin kailangan mag-reformat or So check na ulit natin sa manage. This PC
So sa kanya nga itong natitira dito na 126 gig. Pero pwede din ata natin tong properties, new, tapos lagyan natin ng drive C, yung isa A, pwede rin E. So yan. So formatting na siya para magamit natin yung natitira niyang gig. Yan, na-open na. So yan. Ang nangyari is nag-partition siya. Automatic nag-partition tong SSD natin. So napunta siya doon sa ito 126 gig. Yan. Bali may extra na tayo na 126 gig. Pwede natin paglagyan ng storage yan. So yan, para magamit lang. Tapos i-remove na natin. And try natin ilagay ito sa computer unit kung magra-run siya. So ayan, nakabit na natin. Nag-run na siya. Yan na siya. In-insert na natin. So bali goods naman. At check natin yung kanyang disk PC. Yun, may extra pa siyang SSD or storage. Yun o. Ito yung extra storage niya. So ibalik ko yung 1 tera niya dyan kung mag-goods na siya. So yan, goods na yung ating pag-clone ng SSD mga kadabs. So yun lang yun mga kadabs. So laking tulong talaga nitong Orico Soliding Technology. So yan, external storage siya or external reader. So HDD reader and SSD reader. So sa mga hard disk drive. So sa mga in-spiral o unspiral IT dyan, maganda mayroon kayo nito pang troubleshoot and pang repair na din, and pang clone ng mga files or ng SSD kagaya ng ginawa ko. So yun lang, share ko lang to mga kadabs. So share your knowledge. Thank you for watching.